What is up guys? This is VJ Villafuerte at ngayon magta-try tayo ng bagong series kung saan magsasagot ako ng sample exam sa math. More specifically on derivatives at yung introductory topics niya tulad ng chain rule, product rule, quotient rule, implicit differentiation, at try na rin tayo mag-graph ng functions. So check natin kung paano ba isolve yung problems on derivatives. First question is hanapin daw yung dy over dx ng equation na to. Secant of 5y minus 3 raised to the square root of 1 minus x is equal to 2xy to the fourth plus the cube root of e. Now, sa question na to, involved ang paggamit ng chain rule at implicit differentiation. So, implicit differentiation ang ginagawa tuwing may nakikita kayong y at x na magkahalo sa isang equation at mahirap i-isolate yung y. Tulad nito, mahirap naman talagang i-isolate yung y. Pwede pa rin naman natin kunin yung dy over dx pero may konti lang tayong babaguhin sa pagkuha ng derivative. And that is, every time na magdi-differentiate ka with respect to y, ito ay dadagdagan mo ng dy over dx. So, anong ibig ko sabihin doon? Check natin, sagutan natin yung question. So, may 4 terms tayong kailangan i-differentiate at simula tayo sa secant of 5y. Ngayon, kung maalala nyo, ang derivative ng secant ay secant tangent. So, para sa first term, ang derivative niya ay secant of 5y times tangent of 5y. Ngayon, gagamit tayo ng chain rule dito kasi ang nasa loob ng secant ay differentiable pa rin. So, i-multiply natin siya ng derivative ng nasa loob, which is 5. Now, dahil nag-differentiate tayo with respect to y, ito ay dadagdagan natin ng dy over dx. So, yun yung derivative ng first term. Move na tayo sa second term. Itong minus 3 raised to the square root of 1 minus x. Anong formula ang gagamitin natin dito? Ang formula na yon ay ang derivative ng a to the x ay equal to a to the x ln a. So, gamit yung formula na yan, ang derivative ng term na to ay minus 3 raised to the square root of 1 minus x multiplied to ln ng 3. Now, ang exponent nyo na square root of 1 minus x, differentiable pa rin siya. So, gamit ang chain rule, kailangan din nating i-differentiate yung exponent. At dahil doon, i-multiply natin siya sa 1 over 2 times square root of 1 minus x. So, yung 1 minus x, differentiable pa rin siya. So, hindi pa matatapos yung chain rule natin dito. Mag-additional chain rule pa tayo. At i-multiply pa rin natin siya ng derivative nito, and that would be times negative 1. So, next equals yung derivative na to, 2xy to the fourth. Ngayon, ang gagamitin nating technique para makuha ang derivative niya is the product rule. Sa product rule, pwede nating i-separate ito, yung 2x sa y to the fourth. So, kung maalala nyo, ang formula ng product rule ay left d right plus right d left. Kunin muna natin yung left, 2x, at i-derivative natin yung y to the fourth, magiging 4y cube. Ngayon, dahil nag-differentiate tayo with respect to y, i-multiply natin to ng dy over dx. Tapos, plus right d left, ang right ay y to the fourth, times yung derivative ng 2x, which is 2. Hindi na tayo maglalagay ng dy over dx kasi hindi naman y ang dinifferentiate natin sa second term. Next is yung derivative na to, the cube root of e. Ngayon, marami nagkakamali dito. Ang derivative ng cube root of e ay hindi 1/3 e raised to the negative 2/3 kasi constant ang e. So, ang derivative ng constant palagi ay 0. Nakuha na natin yung derivative ng lahat ng 4 na terms. Ang additional pa na gagawin for implicit differentiation ay kailangan i-isolate yung dy over dx. So, ito at ito. Kasi yun naman talaga yung tinatanong sa question, ano ang dy over dx. So, para i-isolate yun, move na lang natin lahat ng merong dy over dx sa left side at lahat ng walang dy over dx sa right side. So, dahil lahat ng dy over dx ay nasa left side na, ang kailangan na lang gawin is factor it out. Pagkatapos nun, pwede nyo nang i-divide both sides by this term at ang final na sagot ay dy over dx is equal to sa mahabang fraction na 2y to the fourth minus 3 raised to the square root of 1 minus x ln 3
over 2 multiplied to the square root of 1 minus x all over 5 secant 5y tan 5y minus 8xy cube. So there, ganun yung process para mag-solve ng implicit differentiation. Next question is that pinapahanap pa rin yung dy over dx ng equation na to. Tan inverse of 3x times the cube root of log base 2 of x all over the quantity x minus e raised to the negative x raised to the 50. Tapos additional rule is gagamit daw dapat ng logarithmic differentiation. Now, baka na-intimidate kayo sa paggamit ng logarithmic differentiation. Para sa akin, mas nagpapadali nga yung logarithmic differentiation sa pagkuha ng derivatives ng ganitong klaseng functions. So, bago tayo mag-logarithmic differentiation, review muna natin yung mga properties ng log at ln. So, unang property na importante para dito is, kunyari, meron kang x is equal to y. Pwede nyong lagyan ng ln yung both sides. So, ln ng absolute value of x is equal to ln ng absolute value of y. So, obvious naman yan. Kunyari, equal yung dalawang numbers. Syempre, equal din naman yung ln ng absolute value nila. Next property na importante para dito is, kunyari ang nasa loob ng ln ay naka-raise sa isang exponent, pwede nyong ibaba yung exponent na yon. So, ang ln of e squared ay equal sa 2 ln ng e. So, ang ginawa lang natin dito, binaba natin yung exponent ng e at ginawa natin siyang coefficient ng ln. Next property na importante sa logarithmic differentiation is yung ln ng xy ay equal sa ln ng x plus ln ng y. Next property is ln ng x over y is equal to ln x minus ln y. At last property na importante for logarithmic differentiation is yung derivative ng ln ng absolute value of x ay equal sa 1 over x. So yun, na-refresh na tayo sa lahat ng properties ng ln. Try nating sagutan yung derivative nito. Unang gagawin dito is lagyan lang natin ng ln absolute value both sides of the equation. So ito ay magiging ln ng absolute value of y ay equal sa... Ngayon, para sa right-hand side, mag-shortcut na lang tayo para mas madali. So, isa-separate na agad natin yung numerators to denominators. Tapos, if ever may exponent man siya, i-apply na natin yung rule na to. So, ang unang term na makikita natin ay yung tan inverse ng x. Lagyan din natin ng ln yan. ln, absolute value of tan inverse of 3x. Next term na makikita natin ay itong cube root of log base 2 of x. So, nasa numerator pa rin siya. Ang gagawin natin, ipa-plus natin siya sa ln of absolute value ng log base 2 of x. Pero pansinin nyo, ito ay naka-cube root. Ang cube root ay may exponent na 1/3, kaya ang 1/3 pwede nating ilabas sa ln. Magiging plus 1/3 ln of log base 2 of x. Next is that pupunta na tayo sa denominator. So, dahil denominator na siya, naka-minus na. Minus ln absolute value of x minus e raised to the negative x. Ngayon, itong buong denominator ay naka-raise sa 50. So, yung 50 ay ilalabas natin, magiging coefficient na lang siya ng ln. So, minus 50 ln absolute value of x minus e raised to the negative x. So, after nyan, pwede na tayo mag-derivative ng lahat ng terms na nakikita natin. So, left-hand side muna, ang derivative ng ln of absolute value of y ay 1 over y. Kaso dahil nag-derivative tayo with respect to y, ito ay lalagyan natin ng dy over dx dahil sa implicit differentiation. So, equal to sa 1 over tan inverse ng 3x. Dinifferentiate ko lang yung term na to, pero dahil nga ang nasa loob ng ln ay differentiable pa rin, mag-a-apply tayo ng chain rule para kunin yung derivative ng tan inverse ng 3x. At dahil doon, imumultiply siya sa 1 over 1 plus 3x squared. So, yung 1 over 1 plus 3x squared, yun yung derivative ng tan inverse of 3x. Pero pansinin nyo na kahit yung 3x ay differentiable pa rin. So, kukunin pa rin natin yung derivative ng 3x at imumultiply natin, magiging multiplied by 3. So, there, tapos na tayo sa first term, move na tayo sa second term.
kukunin natin yung derivative ng 1/3 ln of log base 2 of x, and that would be plus 1/3 times 1 over log base 2 of x times chain rule. Kunin nyo yung derivative ng log base 2 of x, and that is 1 over x ln 2. Okay? Last is yung denominator. Kukunin natin yung derivative na to. Minus 50 times yung derivative ng ln, or 1 over x minus e raised to the negative x times yung derivative ng nasa loob ng ln, which is 1 minus e raised to the negative x. Kaso, i-chain rule natin yung e raised to the negative x kasi ang exponent niya differentiable pa rin. I-multiply natin siya sa derivative ng negative x, or negative 1. So there, halos tapos na yung problem na to. Ang kulang na lang is i-isolate yung dy over dx, at magagawa natin yun by transferring yung y to the other side. So multiplying both sides by y, ang dy over dx ay equal sa y times this whole thing. Pero ang y mismo, kung maalala nyo, may value rin siya. And that is yung value ng y at the original equation. So, ang magiging final equation is yung value ng y, which is yung tan inverse ng 3x times cube root of log base 2 of x over x minus e raised to the negative x raised to the 50 multiplied to this whole thing. So, mahaba talaga yung answer usually kapag logarithmic differentiation kasi i-recall nyo yung original value ng y at imumultiply nyo siya sa derivative na nakuha nyo. Next question is about tangent and normal line. Sa question na to, pinapahanap yung equation ng normal line sa 6 cos x at x is equal to ln 3. Ngayon, isa sa mga applications ng derivatives ay ito rin yung pwedeng gamitin para makuha ang slope ng tangent line sa kahit anong function. So, kunin muna natin yung slope ng tangent line ng 6 cos x. Ang derivative ng 6 cos x ay 6 sinh x, at para makuha yung slope ng tangent line niya, ipa-plug in lang natin yung value ng x na ln 3. So, ang slope ng tangent line ng 6 cos x at x is equal to ln 3 ay 6 times sinh ng ln 3. So, ito na ang pwedeng sagot sa slope ng tangent line ng function na to. Pero, hindi pa tayo natatapos doon kasi may expansion pa ang sinh. Ang sinh ay equal din sa e raised to the x minus e raised to the negative x over 2. So, ang value ng 6 sinh ln 3 ay magiging 6 times e raised to the ln 3 minus e raised to the negative ln 3 over 2. So, paano natin masasolve to? Ang ln ay may property din na kapag ang e ay na-raise nyo sa kahit anong ln, ito ay simply magiging kung ano ang nasa loob ng ln. So, ang e raised to the ln x ay simply equal to x. So, similarly, ang e raised to the ln 3 ay magiging equal sa 3. Ang e raised to the negative ln 3 naman, medyo nakakalito siya, pero ito, di ba, equal sa 1 over e raised to the ln 3. Kasi di ba pag negative exponent, ang gagawin nyo lang, i-reciprocal nyo lang. Ngayon, dito nyo na pwedeng kunin yung value na to. Ang 1 over e raised to the ln 3 ay equal sa 1/3. So, ang buong equation na to ay pwedeng ma-reduce sa 6 times 3 minus 1/3 all over 2. O kaya, kung isi-simplify nyo pa siya, equal siya sa 8. So, there, nalaman na natin ang slope ng tangent line. Para makuha ang normal line, ang gagawin nyo lang ay kukunin yung negative reciprocal niya. So, kung 8 ang slope ng tangent line, ang slope naman ng normal line ay equal sa negative 1 over 8. Ngayon, paano kung pinapahanap yung actual equation ng line? Meron ka ng slope na negative 1/8. Ang kailangan nyo na lang is yung point kung saan dumadaan yung line na yon. Para makuha yon, kailangan yung i-plug in yung ln 3 sa original function para makuha yung kanyang y value. So, ang 6 cos ln 3, pwede ulit nating i-expand ang cos para maging e to the x plus e to the negative x over 2. Property talaga yan ng cos. Ito ang value ng hyperbolic cosine of x. At kung ipa-plug in natin yung ln 3 dyan, ito ay magiging 6
times 3 plus 1/3 over 2 na equal din sa 10. So there, alam na natin yung point na dinadaanan ng line na to and that is ln 3, 10. So ito yung x value ng point na dinadaanan ng line at ito yung y value ng point na dinadaanan ng line. Alam na rin natin yung kanyang slope na negative 1/8. Pwede natin makuha yung equation ng line using the point slope form. So ang point slope form ay y minus y1 is equal to slope times x minus x1. So there, ang kailangan nyo lang gawin ay i-isolate yung y. Y is equal to negative 1/8 x minus ln 3 plus 10. Next is pinapahanap yung limit as x approaches 0 ng tan squared of pi over 4 plus delta x minus tan squared of pi over 4 over delta x. Ngayon, Next question is paano kung pinapahanap yung limit as delta x approaches 0 of tan squared of pi over 4 plus delta x minus tan squared of pi over 4 all over delta x. At ang hinihingi lang talaga nito ay ano yung derivative ng tan squared of x at x is equal to pi over 4. So, ito lang yun. Kailangan nyo lang kunin yung derivative ng tan squared x at ang derivative niya ay gagamit tayo ng chain rule muna. So, 2 tangent of x. Mumultiply nyo sa derivative ng tan x which is secant squared x. Ito yung derivative niya. Ang kailangan nyo na lang gawin is i-plug in yung pi over 4 sa lahat ng x. So, that is simply 2 tan pi over 4 times secant squared pi over 4. Ano ngayon ang value nito? Ang pi over 4, kung maaalala nyo sa trigonometry, ito ay ang 45 degree angle. So, ano ang tangent ng 45 degrees? Ito ay 1. At ang secant ng 45 degrees, para malaman yan, kailangan nyo munang kunin yung cosine niya. Cosine ng 45 degrees ay square root of 2 over 2. Secant ay reciprocal lang niya or square root of 2. At ang secant squared ay 2. So, the equation would simply reduce to 2 times 1 times 2 or equal to 4. Another possible type of question ay ito kung saan meron kang piecewise defined function na 5x over 5 minus x kung kailan x is less than 0 at sin x kung kailan x is greater than 0. Tapos, pinapatanong kung ang function ba na to ay differentiable at x is equal to 0. Ngayon, ang conditions para maging differentiable ang isang function at any point ay dapat 1. Dapat continuous siya at that point at 2. Dapat ang derivatives din niya ay continuous. So, test muna natin kung continuous ba yung function na to at x is equal to 0. Para malaman yun, kailangan lang natin i-plug in yung 0 sa both functions. So, kung ipa-plug in natin yung 0 sa first equation, magkakaroon ka ng 0 over 5 minus 0 or equal sa 0 na rin. Plug in mo naman yung 0 sa second equation, magkakaroon ka ng sin 0 na equal din naman sa 0. So, nasatisfy natin yung first condition na continuous siya. Tingnan naman natin kung magsasatisfy siya ng derivatives are continuous din dapat. So, para magawa yun, kailangan natin kunin yung derivative nito. Ito ay nakukuha gamit quotient rule lang. So, kung naaalala nyo yung equation for quotient rule, ito ay low d high minus high d low over low squared or yung low niya ay 5 minus x times derivative ng high o kaya 5 minus high d low, 5x times yung derivative ng denominator na negative 1 over low squared. So, isi-square nyo lang yung denominator na to. Ito ay magiging 5 minus x squared. So, simplify na muna natin siya. Ito ay magiging 25 minus 5x plus 5x over 5 minus x squared. Or kung magka-cancel yung dalawang 5x, matitira na lang is
25 over 5 minus x squared. Next, i-differentiate naman natin yung pangalawang function na sin x, which is simply cosine x. Now, para masatisfy yung second condition, kailangan pag plug in natin yung 0 sa kanilang dalawa, dapat equal yung value nila. Try natin i-plug in yung 0 sa first equation, magkakaroon ka ng 25 over 5 minus 0 squared or 25 din na equal sa 1. At kung i-plug in nyo naman ang 0 dito, ang cosine 0 ay equal din naman sa 1. So, nasatisfy niya yung second condition at na-prove na rin natin na differentiable yung piecewise defined function na to at x is equal to 0. Next up, we have graphing. So, pinapagraph sa inyo yung function na to. Tapos, para mapadali yung pag-solve nyo, pre-provide na rin yung first derivative at second derivative niya. So, sa graphing, medyo matagal siya kasi marami kayong kailangan isolve muna bago kayo talaga makapag-graph. And those are yung x-intercept, y-intercept, mga asymptotes, mga relative extrema, at points of inflection. So, start tayo sa x at y-intercept. Para makuha ang y-intercept, ang kailangan nyo lang gawin is i-substitute nyo yung 0 sa lahat ng x sa equation. So, kung i-zero natin lahat ng x, yung numerator mo ay 1 over negative 1 or that would be equal to negative 1 lang. So, ang y-intercept nyo ay 0, negative 1. For the x-intercept naman, kailangan nyong i-zero ang f of x. So, isipin nyo, kailan ba nag-zero ang isang fraction? Yun ay kung 0 ang kanyang numerator. So, kung hindi naman factorable ang numerator at wala kang pwedeng i-cancel, pwede mo na lang i-equate ang numerator to 0 para mag-0 ang fraction. So, 0 is equal to x squared minus x plus 1. Pero sabi ko nga, dahil nga hindi to factorable, wala siyang roots at walang value ng x na makakapag-0 sa polynomial na to. So, conclusion natin ay no x-intercept. Next up, isosolve natin yung mga asymptotes niya. So, vertical asymptote, horizontal asymptote, at oblique asymptote. So, vertical asymptote muna tayo. Mahahanap ang vertical asymptote sa paghahanap ng zeros ng denominator. So, isa lang naman ang zero ng denominator na to and that is at x is equal to 1. So, yun yung vertical asymptote natin. Horizontal asymptote naman ay nangyayari tuwing equal ang degree ng numerator at denominator or mas malaki ang degree ng denominator sa numerator. So, anong ibig ko sabihin doon? Check nyo yung original function natin. Check nyo lang yung highest exponents. Ang degree ng numerator ay 2 at ang degree ng denominator ay 1. That means, mas malaki ang degree ng numerator sa denominator at wala siyang horizontal asymptote. Pero paano ba mag-solve ng horizontal asymptote? So, for example, meron tayong function na nagsasatisfy nito. Equal yung degree ng numerator sa denominator like 2x cubed plus 1 over x cubed minus 2x minus 2. So, as you can see, equal ng degree ang numerator sa denominator kasi 3 ang highest exponent ng numerator at 3 rin naman ang highest exponent ng denominator. Para ma-solve ang horizontal asymptote, i-disregard nyo lang yung mga hindi highest degrees. So, ang matitira lang sa inyo ay yung 2x cubed sa numerator at ang x cubed sa denominator. Magka-cancel yung x cubed at matitira kayo sa 2. So, ang horizontal asymptote ng function na yan ay y is equal to 2. Next, paano kung mas malaki ang degree ng denominator sa numerator like x to the 5th plus something tapos over x to the 7th plus something. Ngayon dito, kung ika-cancel nyo lahat ng hindi highest na degree, ang matitira na lang sa inyo ay x to the 7th. So that fraction would reduce to 1 over x to the 7th or dahil sa super laki ng denominator, it would just become 0. So, ang horizontal asymptote ng function na to ay y is equal to 0. Next, punta tayo sa oblique asymptote. Nangyayari ang oblique asymptote tuwing mas malaki ang degree ng numerator kaysa sa denominator. Check natin yung original function natin. Ang degree ng numerator ay 2, degree ng denominator ay 1. Ibig sabihin, meron siyang oblique asymptote. So, paano sinusolve ang oblique asymptote? Ito ay through synthetic division. So, sa synthetic division, ang gagawin nyo lang is titingnan nyo yung coefficients ng numerator at ang 0 ng denominator. At ililista nyo yon in a way like this. Ang coefficients ng numerator ay 1, negative 1, 1. At ang 0 ng denominator ay
1. So, para mag-synthetic division, ibababa nyo yung 1, imumultiply nyo sa 1, 1, tapos i-add nyo to, 0, imumultiply nyo ulit siya sa 1, 0, at ibababa nyo yung 1. So, ito ay magta-translate into x plus 1 over x minus 1. Pero ang titingnan nyo lang is yung x. That means, ang oblique asymptote ng function na to ay y is equal to x. So there, nakuha na natin lahat ng kailangan natin makuha. Sa original function, move na tayo sa first derivative. Sa first derivative nyo makukuha yung mga relative extrema. Kung ano ba ang relative maximum at relative minimum ng function na yon. So simple lang yung method para makuha yon. Isi-zero nyo lang yung first derivative. Anong value ng x ang makakapag-zero sa first derivative. Once again, ang kailangan nyo lang tingnan ay yung numerator. Ano ba ang zeros ng numerator? And those are 0 and 2. So, yun na lahat ng relative extrema ng function na yun. Later pa natin titingnan kung relative maximum ba siya or relative minimum. Next, for the second derivative, ang makukuha nyo dito ay ang possible points of inflection. Same method lang para makuha ang possible points of inflection. Isi-zero nyo yung second derivative. Anong value ng x ang makakapag-zero sa second derivative? Wala. Kasi ang numerator nyo ay hindi in terms of x. So, walang value ng x ang makakapag-zero dito. That means walang possible points of inflection ang function na ito. Next, after makuha nyo na lahat ng details na kailangan nyo, gawa na kayo ng table na may tatlong columns. Isang f of x, isang f prime of x, at isang f double prime of x. Ngayon, sa leftmost side, lalagay nyo yung points of interest nyo. Anong x values ba ang... Ngayon, sa leftmost side ng table, ilalagay nyo yung x values ng points of interest nyo. So, for example, this x is equal to 1 para sa original function at yung 0 at 2 para sa first derivative. Kung meron tayong nakuhang possible points of inflection para sa second derivative, ilalagay din natin yun dito sa table na to. Pero wala, so ang ilalagay lang natin ay yung 0, 1, at 2. So, ang gagawin lang natin dito ay i-check yung signs ng bawat isang function at these intervals. So, check natin at x is less than 0. Ano ba ang value ng f of x? Kopyahin lang natin siya. By the way, gumagamit ako ng calculator para mapabilis yung computation natin. Pwede nyo namang i-plug in manually yung values sa original function. So, gayahin natin x squared minus x plus 1 over x minus 1. Tapos, mag-isip lang tayo ng kahit anong value na less than 0. So, pwedeng negative 1. So, ipa-plug in natin ng negative 1. Ang care lang natin dito ay yung sign niya. So, malalaman natin na pag x is negative 1, ang y value niya ay negative din. What about kapag x ay equal to 0? Negative pa rin. Kapag x ay in between 0 and 1, for example, 0.5, negative pa rin. What about kung x ay equal sa 1? Yun ay magiging undefined kasi ito nga ay isang 0 ng denominator. What about kapag ang x ay in between 1 and 2? For example, solve natin ng 1.5. Positive. So, lalagay kayo ng positive dito. At kung itutuloy nyo itong isolve, positive na rin yung natitira. Next is gagawin natin yung same method para naman sa first derivative. At kung iko-kompleto nyo yung column na to, i-confirm nyo na lang na ito yung signs sa bawat interval. Next up, gagawin din natin yung same method for f double prime of x. Ito ang gagamitin nating equation at isa-substitute natin yung bawat interval na makikita natin dito. So there, i-confirm nyo na lang na ito ang signs ng bawat isang interval for f double prime of x. Ngayon, tingnan natin kung ano ang implications ng positive, negative, 0 sa bawat function. So, sa f of x muna, kung positive ang nakuha nyong sign for that interval, ang ibig sabihin nun ay above x-axis. Kung negative naman ang nakuha nyo, that means below x-axis. At kung 0 ang nakuha nyo, ito ay ang kanyang x-intercept. Next up, for first derivative, kung positive ang nakuha nyo, ito ay increasing. Kung negative ang nakuha nyo, ito ay decreasing. At kung 0 ang nakuha nyo, ito ay relative extrema. So, malalaman nyo kung relative maximum ba siya or relative minimum sa surrounding signs niya.
So for example, yung 0 na to, alam natin na relative extrema siya. Titingnan natin yung signs na kasunod niya. Malalaman natin yung function ay increasing muna bago siya mag-0, tapos nag-decrease na siya. So for this relative extrema, nalaman natin na ito ay isang relative maximum. Next naman, may 0 ulit tayo sa f prime of x. At titingnan natin kung ano yung mga surroundings niya. Ang sign before ng 0 na to ay negative at ang sign after ng 0 na to ay positive. So ang ibig sabihin nun ay decreasing muna siya, naging 0, at increasing na siya afterwards. So malalaman nyo na ang 0 na to ay isang relative minimum. Ganun lang mag-determine ng relative extrema ng isang function. Next up is meron tayong f double prime of x. Ngayon, ang implications ng positive at negative sa f double prime of x. Positive kapag concave up, negative kapag concave down, at 0 kapag point of inflection siya. So, dito malalaman natin na sa first half ng function, siya ay concave down at sa second half ng function, siya ay concave up. And finally, pwede na tayo makapag-graph ng actual function once na matapos na natin yung table na yon. So, first step para sa pag-graph ng function is ipa-plot nyo muna lahat ng points of interest natin. So, ang points of interest naman natin, tatlo lang, 0, 1, at 2. So, ipa-plot nyo to sa Cartesian plane, 0, 1, at 2. Next up, meron kang vertical asymptote at x is equal to 1. So, lagyan nyo na ng vertical line. Dun. Next is, meron kang oblique asymptote at y is equal to x. So, i-graph nyo na rin yung y is equal to x sa Cartesian plane. So, next, meron kang y-intercept at 0, negative 1. So, i-plot nyo na yung 0, negative 1 sa graph and nandito siya. At next ay titingnan nyo yung ginawa nyong table, specifically yung f of x muna para malaman kung above x-axis ba siya or below x-axis. So kung titingnan nyo dito at x is less than 1, ang graph ng f of x ay below x-axis. So kung babalik kayo sa graph, dapat below x-axis lang daw yung graph nyo. At madali lang to kasi meron ka ng point at meron ka ng dalawang asymptote na nagsosurround sa point na yun. So ang gagawin nyo lang is i-approach nyo yung asymptote na malapit sa point na yon. So there, nagawa na natin yung first half ng graph. Tingnan naman natin yung second half at x is greater than 1. At x is greater than 1, ang f of x nyo ay positive. So that means above x-axis siya. So next up, titingnan nyo yung f prime of x para i-confirm kung tama ba yung graph natin. Makikita nyo na at x is less than 1, ang function ay nag-increase, nag-reach ng kanyang relative maximum at nag-decrease. Parang yung graph natin, di ba? Nag-increase siya, nag-reach ng kanyang relative maximum at nag-decrease. At x is greater than 1 naman, ang function nyo ay nag-decrease, nag-reach ng kanyang relative minimum at nag-increase. So kung titingnan natin yon, ang relative minimum daw niya ay mangyayari at x is equal to 2. So plot natin, ito ang kanyang relative minimum. At ang function daw ay nag-decrease, nag-reach ng relative minimum, at nag-increase. So once again, gamitin yung clue, yung mga asymptotes na nagsosurround sa function na yon para makatulong sa pag-graph nyo. Next, titingnan natin kung ano bang value ito. Ano ba ang value ng function at x is equal to 2? At makasosolve yun sa pag-plug in lang ng 2 sa equation na to. So plug in natin yung 2, magkakaroon ka ng 4 minus 2 plus 1 over 2 minus 1. Ito ay 3 over 1 or simply equal to 3. So, nalaman natin na ang relative minimum niya ay at 2, 3. Next up, i-confirm natin sa second derivative niya kung tama ba yung graph na ginawa natin. So, at x is less than 1, makikita nyo na negative siya and that means concave down ang graph. At tama naman, concave down nga naman ang nag-generate natin na graph. And lastly, at x is greater than 1, siya ay concave up. At tama naman din, concave up naman yung graph natin at x is greater than 1. So there maraming ways ang pwede nyong gawin para i-check kung tama ba ang na-generate nyo na graph. Last question, paano kung given ka ng graph ng f prime tapos tinatanong yung characteristics ng original function f? Tulad ng kung concave up ba siya sa interval na to,
kung may point of inflection ba siya, kung increasing ba siya, and other questions. So, kung given ka ng graph ng f prime, kailangan yung i-connect siya sa original function f. So, tingnan nyo, ano ba ang relation ng f sa f prime? Na-discuss na natin na kapag positive yung f prime, ang ibig sabihin nun sa f ay increasing siya. Kapag negative yung f prime, ito ay decreasing. At kapag zero yung f prime, ang original function f ay flat yung slope, or relative maximum or relative minimum. Ano naman ang relation ng f prime sa f double prime? Similar lang yung relation nila. Kunyari, ang f double prime ay positive. Ang ibig sabihin lang nun, ang f prime mo ay increasing. Kapag naman ang f double prime mo ay negative, decreasing din ang f prime mo. At kapag 0 ang f double prime mo, ibig sabihin lang nun ay flat yung slope ng f prime. So, number 1 is the function concave up on the interval negative 2 and 0. Titingnan nyo yung graph ng f prime at negative 2 and 0. Ang tinatanong is kung concave up ba siya. Concave up kapag positive ang f double prime. Positive ang f double prime kung increasing ang f prime. So, at negative 2, 0 ba? Increasing ba yung f prime? No, decreasing siya. Diba? So, ang ibig sabihin, ang sagot dito ay no. Next, does the function have a point of inflection on the interval negative 3, 3? So, alalahanin nyo, ano ulit ang ibig sabihin ng point of inflection? Yun ay kung 0 ang iyong f double prime. Ngayon, 0 ang f double prime nyo kung flat lang ang slope ng f prime. Bukod doon, pwede rin mag-0 ang f double prime nyo kung ang f prime ay nagta-transition from increasing to decreasing. Kahit anong shape pa yan. So, dito ba sa interval negative 3, 3, ay makakakita ka ng transition from increasing to decreasing. Ito yun. Diba? Before negative 2, increasing ang f prime mo. At after negative 2, naging decreasing na siya. So, ang ibig sabihin nun at x is So, ang ibig sabihin nun na at x is equal to negative 2, meron kang point of inflection. So, ang sagot dito ay yes. Next is the function increasing on the interval 0 to positive infinity. Tingnan natin dito. Mangyayari lang na increasing ang f mo kapag ang f prime mo ay positive. From 0 to positive infinity, nasa taas naman ng x-axis ang f prime. So that means nagsasatisfy siya ng condition na to at the function is increasing on the interval. Next are the conditions of mean value theorem satisfied by f on the interval negative 3 to 1. Ano ba ang conditions ng mean value theorem? Ito ay dapat continuous ang f sa interval na yon, which is true kasi isa sa mga given ay continuous daw yung f everywhere. Tapos, titingnan naman natin yung derivative niya. Yung f prime ba ay continuous on that interval. Negative 3 to negative 1. Tama, continuous naman siya kasi wala naman ikaw kahit anong breaks. So, ang sagot dito ay yes. And lastly are the conditions of mean value theorem satisfied by f prime on negative 3, negative 1. Ngayon, f prime naman ang titingnan natin at negative 3 to negative 1. Ano ulit yung conditions ng mean value theorem? Ito ay dapat ang function at ang kanyang derivative ay continuous on that interval. Siyempre, yung f prime continuous nga siya on that interval from negative 3 to negative 1. Pero yung derivative niya ay hindi continuous kasi meron kang sharp edge dito. Ngayon, ang implication ng sharp edge ay hindi continuous yung derivative niya. Kasi kung titingnan niyo yung slope ng graph from the left side of 2, iba siya sa slope ng graph from the right side of 2. So, kung i-graph natin yung kanyang derivative sa isa pang Cartesian plane at ipa-plot yung x is equal to negative 2, at the right side ng negative 2, positive yung slope niya. So, nandito. At the right side of negative 2, negative yung slope niya kasi decreasing siya. So, banda dito yon. So, makikita nyo na discontinuous yung kanyang derivative. That means, hindi rin nasa-satisfy yung mean value theorem. So, ang sagot dyan ay no. And that's it. Medyo madali lang yung introductory topics on derivatives. Siguro ang pinakamahirap na part doon is yung pagme-memorize ng derivatives ng inverse trigonometric functions and yung hyperbolic trig functions na rin. Pero all others, parang step by step na lang sila at kailangan nyo lang malaman yung rules on derivatives. So, kung natulungan kayo ng video na to, don't forget to subscribe at
sabihan nyo yung mga kakilala nyo na nagtitake na rin ng math subjects ngayon. So, thanks for watching.